Salamat po sa palagpak, pero hindi po sa akin yan. Okay, so nakikita ko yung ating mga missionary. Salamat sa Panginoon dahil kayo iningatan, no, ng ating Diyos. No? So, siguro, palagay ko, on fire kayo pare-pareho. Ano? Kaya, dapat tayo ay ma-impluwensya ng mga fire na yan. No? So, muli magandang gabi at June na, no? Half the year na tayo at malapit ang Pasko. Pag Pasko naririnig natin, ano? Parang sumisigla ang ating spirito, ano? Hindi ko alam kung ano yung hatid ng Pasko sa atin. Pero anyway, mas mahalaga ang salita ng Diyos. Di po ba? So, Johanna, andiyan ka ba anak? Tapos sabay yung PowerPoint natin. Nagkaraming-karaming ang si Johanna eh. Kaya, pagka napansin nyo kanina, parang supladita si Johanna kanina. Walang nagkakban yan eh. Dahil yung aking PowerPoint ay hindi pa nagagawa. Anyway, kung actually, 3 yung tagagawa ko ng PowerPoint eh. Kaso lang, busy pa. Pag-pray nyo rin si Justin pa dahil nag-i-exam po ng June 8 at saka 10. No? Kaya nagkuhan mo na sa bahay, stay mo na sa bahay para makapag-concentrate. No? Kaya, and then, hopefully si Jonathan naman ay magkakatrabaho na. Starting Friday yata. Tama ba? Friday? No? So, kaya wala sila ngayon. Kaya, at nagpipray din kami kung anong school ang papasukan ni Johanna. Kaya, pero hinihimok po namin na doon na lang sa malapit sa amin para walang pamasahe. Pero siyempre, kami po'y naghihintay ng kasagutan dyan. Pero habang naghihintay po tayo ng kasagutan sa lahat ng mga prayer natin, tuloy-tuloy po naman ang ating iglesia para po ipahayag ang salita ng Diyos. So, ang ating pong mandate is about proclaiming and abiding the word with excellence. No? Word of God. No? So yung how to abide or what to abide. No? So, meron pong last word ang ating Panginoon sa ating, nung siya ay papanig sa langit, meron siyang 3 iniwang mahalagang utos, of course, sa mga alagad. At ang alagad ay kwenta, ito yung mga churches ng mga panahong yon. No? Sa Acts chapter 1, 4-11, pwede ba na i-plus natin yan sa Acts? Kasi po, maganda, importante po yung dalawang, pero hindi yan ang teksto natin. Gusto ko lang mabigyan natin ng pansin. Ano? Pwede bang may plus natin ang Christian? Acts 1, 4-11. So, meron lang tayong, kaya ba? Okay, and then Luke 24, 50 and 53. Ito po yung dalawang mahalagang salita ni Kristo na bago siya pumanik sa langit. No? So the last word is important. No? Yan po. Yan, while He was together with them, He commanded. So yung word niyan, He commanded them not to leave Jerusalem, but to wait for the Father's promise. This, He said, is what you heard from me. For John the Baptist with water, baptized rather, with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. So when they had come together, they asked Him, Lord,
at this time, are you restoring the kingdom to Israel? He said to them, it is not for you to know times or period that the Father has set by His own authority. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. After He had said this, He was taken up as they were watching, and a cloud received Him out of their sight. While He was going, they were gazing into heaven, and suddenly 2 men in white clothes stood by them. They said, Men of Galilee, why do you stand looking up into heaven? This Jesus who had been taken from you into heaven will come into the same way that you have seen Him going into heaven. Yung po sinasabi ni Luke dyan, yung po yung may kinuman po si Jesus sa kanyang mga alagad din. Punta kayo sa Jerusalem, hintayin doon nyo yung mga pangako. And then Luke 24, tingnan natin yung huling. Okay, so then He led them out as far as Bethany, and lifting up His hands, He blessed them. And while He was blessing them, He left them and was carried up into heaven. After worshiping Him, they returned to Jerusalem with great joy. And they were continually in the temple complex blessing God. So ito po yung dalawang book na to ay nagpapaalala na ito po yung last word ni Jesus sa kanyang mga alagad. No? So yung last word po na yan, Jesus gave the disciple exactly what that he would need to carry through the rest of their days. Itong dalawang utos pa lang ito ng Panginoon ang magdadala sa mga disipulo para hanggang sa huling araw nila sa paglilingkod sa Panginoon. Ito yung kanilang maalala. No? So yung pong dalawang last word na yan, meron tatlo tayong makikitang utos dyan ng ating, sinabi ng ating Panginoon. Nagbibigay sigla, mula sa mga apostol hanggang sa panahon na first Christianity until today. Ano yung tatlo yung yun? No? Yung tatlong pong yan, the baptism of the Holy Spirit, ito po isang foundation ng isang mananampalataya na maintindihan niya na kailangan niya ang banal na Espiritu. No? Kasi hindi natin alam yung ibang mga nagtayo na mga organization. Kasi we Pentecostal, we strongly believe the flow of the Holy Spirit, the infilling of the Holy Spirit, and the baptism of the Holy Spirit. Mahalaga yon sa isang tao. No? Kasi nga, hindi maintindihan ng tao ang salita ng Diyos kung hindi siya filled by the Spirit of God. Kasi ang salita ng Diyos is all Scripture is God's breath. Therefore, kailangan na ang tao ay maintindihan niya at siya ay makaranas ng bautismo sa banal na Espiritu. So yun yung unang sinabi ng ating Panginoon. Pumunta kayo doon sa Jerusalem, intayin ninyo ang alin? Ang pagdating ng banal na Espiritu. So, una sa lahat yan doon sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad at sinasabi rin sa atin ngayon. We need the Holy Spirit kasi siya yung magkukonvict sa atin, siya yung magpapaalala sa atin yung mga bagay-bagay. So, yan yung iniwan na salita ng ating Panginoon. Pangalawa, encourage witnessing for Christ. So Acts 1:8, sinasabi dito ng ating Panginoon sa mga alagad, diba, binigyan ko na kayong kapangyarihan para maging saksi. Kaya nga, minsan, iniiwasan natin yung saksi ni Jehovah eh. Pero, aangkinin ba natin mga kapatid na kayo ang saksi ni Jehovah? ayaw tanggapin, ano?
Ayan, tanggapin. Kasi yung Jehovah, another name of God, di ba? Pero ayaw natin tanggapin dahil nakatatak sa isipan natin ng Jehovah ay ang mga organization. At parang awkward sa atin na sabihin, ako'y saksi ni Jehovah. Ano? Pero yan yung sinasabi ni ating Panginoon, di ba? Encourage witnessing for Christ, di ba? Kaya nga, mas maaring sabihin natin na sila'y talagang sumusunod sa utos ng Lord. Dahil sila'y nagbabahay-bahay, tumutuktok. Ginagawa ba natin yon? Yun yung medyo kulang, di ba? So, ito yung pangalawang iniwang salita ng ating Panginoon. Encourage witnessing for Christ. In Acts 1:8, na strong yan, di ba? Sabi doon, from Samaria, di ba? Hanggang sa dulo ng daigdig, di ba? And then yung pong pangatlo, focus on the hope of His coming again. Kaya nga merong nagpapasigla sa tao yung merong babalik para kunin. So yung tatlong element pong yan, yung huling salita ni Kristo, yan po yung nagpapasigla ng sa bawat mananampalataya. Na mahalaga sa iglesia ang tatlong bagay na yan, no? Bilin ng ating Panginoon. Now, ang tanong sa atin, are we missing something? Pakitanong nga sa katabi mo, meron bang kulang sa atin? Maaring, may sagot na tayo dyan eh. Ano? Kasi ayaw niyong aminin, Jehovah, kasaksi kayo ni Jehovah eh. Pero yung organization, masigasig sila. Nagbabahay-bahay. Pero ang totoo, hindi sa kanilang pangalan yan eh. Sa atin. Tayo ang tunay na saksi dahil we receive the Holy Spirit. Ano sabi sa Acts 1:8? Pumunta kayo doon sa Jerusalem, antayin ninyo nyo ng banal na Espiritu upang kayo ay bautismuhan. Di ba? So, yun ang unang salita ni Kristo. Punta kayo doon sa Jerusalem, intayin ninyo yung pangako. At kapag natanggap nyo ang pangakong yan, magsisimula na kayo na ipahayag ang salita mula sa Jerusalem, sa kapitbahay ng Jerusalem, Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Tanong ulit, may kulang ba sa atin? May kulang. Yun nga po yung ating pag-uusapan ngayon. No? Ang tema natin, The Witnessing Church, Part 1. Kala nyo silab lang ha. Mayroon na rin ako Part 1. Meaning to say, sa Sunday, may Part 2 ako. Ayan, sabi. So, The Witnessing Church. Kapatid, pwede ba tayong sabihan ng mga nasa labas ng ating organization, ng ating kapaligid na yung we na yan ay witnessing church? Ulitin ko, aangkinin ba natin mga kapatid na ang Win Calamba ay tatawaging a witnessing church? Okay, so agree? Okay. Tingnan natin ang teksto ng Book of Acts, Acts chapter 2, 14 to 23. At babasahin po natin yan. Kung pwede, New Living Translation, Christian. Kasamahan niyo po akong basahin yan. Mas malinaw doon eh. Pero mas malaki dito.
Ano bang gugustuhin nyo? Malinaw o malaki? Okay, so maganda tingnan po natin yung story, itong paragraph na to dahil doon po tayo kukuha ng mag-prepare na lang po kayo ng mga kwan kasi marami tayong mga book na maaari hindi natin mabasa pero i-take down na lang natin, no? So, i-expound po natin yung paragraph na yan. Okay, start po natin. But Peter stood up with the 11, raised his voice, and proclaimed to them, Jewish men, and all you residents of Jerusalem, let this be known to you and pay attention to my words. For these people are not drunk, as you suppose, since it's only 9 in the morning. On the contrary, this is what was spoken through the prophet Joel. And it will be in the last days, says God, that I will pour out my spirit on all humanity. Then your sons and your daughters will prophesy. Your young men will see visions. No, mga youth. Meron na ba kayo nakikitang vision? Dapat sa inyo bibigay yan eh. Ano ba? And your old senior. Men will dream dreams. I will even pour out my spirit on my male and female slaves in those days, and they will prophesy, will display wonders in the heavens above and signs of the earth below, blood and fire and a cloud of smoke. The sun will be turned to darkness and the moon to blood before the great and remarkable day of the Lord comes. Then whoever calls on the name of the Lord will be saved. Men of Israel, listen to these words. This Jesus the Nazarene was a man pointed out to you by God with miracles, wonders, and signs that God did among you through him, just as you yourselves know. Though he was delivered up according to God's determined plan and foreknowledge, you used lawless people to nail him to a cross and kill him. Purihin ang Diyos. Salamat po sa pagkabasa ng iyong dakilang salita. Ayan mo, banal na Espiritu, na lubos po naming itong maunawaan dahil, Panginoon, ikaw ang nagtayo ng iglesyang ito. Kami po'y naniniwala na sa iyong pangalan na itayo ang World International Kalamba. Kaya kami po'y naniniwala, Lord, na kakasyan ng banal na Espiritu, anuman ang aming gagawin, at ang aming gagawin ay mabigyan ka ng karangalan at kapurihan. Ipapahayag namin, Panginoon, ang iyong dakilang salita sa lahat ng dako, sa lahat ng lugar, upang matupad, Panginoon, ang iyong mga sinasabi, mga challenge mo na sinabi sa mga apostol, yun din po ang aming magagawa, amin Diyos. Kaya pagpalain niyo kami habang kami nakikinig ng iyong dakilang salita. Sa iyo ang karangalan, sa iyo ang papuri. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Magsimula po tayo sa illustration para tingnan po natin ang mga nagaganap na o naganap na sa buong mundo. So in 1900, Korea had no Protestant church. Noong 1900 po, walang tinatawag ayon sa history, walang Protestant church sa Korea. No? Today, they are 7,000 church in just the city of Seoul. Tingnan nyo lang sa Google kung tama yung sinasabi ko. Sa ngayon na po, more than 7,000 church meron sa Seoul, Korea. Tayo, meron 2 doon. World International, meron 2 tayo doon.
Saan nga ba yun? Sa Busan at saka sa ba yung kay Abel? No? So, meron tayong dalawa doon. So, maaring kasama sila dito sa 7,000. No? At the end of the 19th century, the southern portion of Africa, only 3% Christian. Today, 63% of the population is Christian. Africa po yan, Southern Africa. No? While membership in the churches in Africa is increasing by 34,000 people per day. Tingnan po natin, 34,000 increase per day. In India, 14 million of the 140 million members across the planet, followers of Jesus, are increasing. So alam natin ang India, sunod sa population na sa China. No? So close to billion no? ang India. No? Pero ayon sa survey, ang Kristiyano sa India is 140 million. No? So more than 80,000 per day ang nako-convert sa India. No? And 500 new church ang itinatayo nila every day. Hindi lang sinabi sa datos kung yung bang church nila ay ilan ang member. Kasi tayo, pag pinag-uusapan ay church, at least 30 members ang membership. Pero hindi ko alam kung, kasi yun lang ang datos, yung mga number of churches. No? In the Philippines, ating beloved country, tingnan natin, around 10% of the population, or roughly 10 to 11 million people based on recent survey. No? So, ang mga Christian po sa ating bansa ay roughly 10 to 11 million. No? Pero yan ay 10% lang ng buong population ng Philippines. No? 78.8% pa rin remains sa Roman Catholicism. Okay. So, 78.8% ang Catholic na kailangan pa nating maabot. Di po ba? Ito po ay survey noong 2020. No? 2020 survey. No? Maaaring nagbago na po ang datos na to, pero noong survey 78.8% pa rin ang Roman Catholic. So there are over 77,000 evangelical and full gospel. Pag sinabing full gospel church, doon po tayo kasama, yung born again church, affiliated with PCEC. No? Ang PCEC po ay counterpart ng bishop ng Philippines. No? So, Philippine Church Council of Evangelical Churches, which doon tayo naka-angkla. No? Doon po tayo so, tayo ay member ng PCEC pag pinag-usapan. Kasi ang license po natin na binibigay ng gobyerno sa atin ay coming from PCEC. No? Kaya legal po ang ating pag-ooperate at every year meron po tayong representative para kasi meron silang convention every year. Kaya ang ating national overseer ang nagre-represent para po mapakinggan ang so yan po yung ating dapat na a witnessing church kailangan kumikilos, di po ba? At yan po ang missing link natin, mga kapatid. No? Kaya bukas,
Maglalagay po tayo ng ID, magbabahay-bahay po tayo, ang nakalagay sa ID natin, Saksi ni Jehovah. Wag na lang yon Jehovah, kasi parang iba ang dating sa atin. Kami ay saksi ng aming Panginoong Jesus, di ba? We are witnessing church, di ba? Kaya, sa paragraph nating binasa, dito po natin makikita at maririnig na tumayo si Apostol Pedro sa maraming tao. Kasi marami pong may merchant sa mga panahong yon, kasi day of Pentecost to, kaya maraming tao doon, merchandisers doon sa iba't ibang bayan. At matikas na tumayo si Apostol Pedro at nagsalita. At ito yung ating pong binasa kanina. So lalagyan ko po ng title ang ating pong pag-uusapan, Peter Testified. Pakisabi sa katabi mo, Peter testified. Nag-testify si Peter sa karamihan ng tao. At doon sa paragraph na nabasa natin, meron siyang 4 na binanggit na mahalagang bagay. No? Na dapat, kung nahihirapan po tayong mag-share ng gospel, kapag naintindihan po natin yung 4 na to, kaya mo nang mag-witness. Kasi yan lang naman talaga ang mahalaga. Yung 4 na mahalagang bagay na yan, na kaya nga sabi ko, Peter testified. And then kapag narinig natin ito, si Arnold will testify sa 4 na bagay na kanyang napakinggan ngayon. Tama ba? Maaring Arnold will testify sa Tarlac. Amen agad, Wala pang boses taming narinig. Okay, tinan po natin. What Peter testified. Una, ito po yung makikita natin sa verse 14 and 15. Naligyan ko po ng point yan na Peter testified to the transformation of him and his brethren. Yan yung pong pinapatutuon ni Apostol Peter noong time na siya nagsasalita sa pulpit na katulad nito. At mamamayan, makinig kayo sa aking sasabihin. Kami, ako at ang aking mga kasama. Yan po yung sinasabi sa talata. So balikan nga natin yung 14 and 15 para makita natin yan. Pasensya ka na, Christian, mag-shift tayo from one para maiikon lang pa natin. Bagay, inspired ka naman ngayon . Nakita mo ba yung may issue si Pastor Jan sa'yo. Okay, so Acts 2, 14 and 15. Doon sa ating text to. Okay, but Peter stood up with the 11, talking about the katulad niyang apostle, no? Raise his voice. Yung pag sinabi po sa raise his voice, malakas ang voice, walang microphone. No? And proclaim to them, Jewish men and all. Salitang all dyan, yung pong nasa paligid niya, let this be known to you and pay attention to my words. For these people are not drunk. So ano tinutukoy niya? Kasi kinikriticize po sila dahil, lasing kayo tanghali.
So, dito po, pinapatotoo ni Pedro na siya ay binago ng Lord at maging ang kanyang mga kasama. Bakit po? Peter had been an unstable leader during Jesus' ministry. Narinig natin ito yung mga paliwanag kay Pedro, tinatwa niya ang Panginoon, di ba? At pwede sabihin, complacent siya sa mga bagay-bagay. No? So, but Christ has forgiven and restored him. Kung babasahin po natin ang John 21, the last chapter ng John, doon ipinahayag na dinalaw muli ni Jesus kasama si Pedro. Doon ni-restore ng Panginoon yung relationship niya with Peter. And then, Peter was a new person, humble and bold. And his confidence came from the Holy Spirit, who made him a powerful and dynamic speaker. Ang laki ng pagbabago ni Pedro na dati ay lagi nilang sala ang mga salita, mga gawa, padaskul-daskul, di ba pa? Pero nung siya ay pinagpala ng Panginoon, naging humble and bold. His confidence came from the Holy Spirit. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay nakakaramdam ng panghihina, no matter what sins you have committed, pinangako ng Panginoon yan, kung lalapit kayo sa akin. Di po ba, kapag tayo nagkakamali, kahit pa yung mga maliliit na kamalian lang, ang feeling natin nanghihina tayo. Nakataas ang kamay ko. Nakakaranas tayo ng panghihina. At sabi ng Bible, nung si Peter, nung nakita niya si Jesus doon sa cross, nang tininan siya ng mata sa mata, he was convicted. Sabi ng Bible, ang iyak ni Peter ay luha, dugo ang lumalabas sa luha niya sa pagsisisi. But then, nakita ng Lord ang puso ni Peter doon sa John 21. Pinatawad siya. Kaya ang tanong, Peter, do you love me? Yes, Lord. Yung encounter po ni Jesus at with Peter, nagbigay ng sigla kay Pedro. Kapatid, kung tayo po ay nagkakamali, ang lapit lang ng Diyos. Isang di pa lang, isang prayer lang. Panginoon, patawad sa aking nagawang kamalian. Di po ba? Kayo pinapatawad ko rin, mga kapatid. Kapag sinasabi niyo akong gwapo. Mahalaga ang paghingi ng tawad sa Diyos. Dahil ginawa po yan ni Pedro noong mga panahong yon. God promises to forgive you and make useful for His kingdom. Peter testified his brethren, yung verse 15 na binasa natin kanina. The Bible clearly condemns drunkenness. Huwag niyong paniwalaan yung sinasabi ng mga kagrupo nyo, kung meron kayong tropa, kuminom, konti lang naman. Konti lang, tikim lang naman. Ang Bible nga, si Kristo nga, gumawa pa rin ng alak eh. Kaya pwede ka rin uminom ng alak. Jesus allowed it. Mali po yun. Drunkenness, warning that it leads to reckless behavior, impaired judgment, and spiritual
disconnection. So, ibig sabihin dito, dinidisconnect ka ng Lord kapag ikaw ay matagpuan. Di ba? Tingnan nyo ang ba? May kilala ba kayong abogado? Di ba? Kagalang-galang, di po ba? O sa anong profession? Anong profession ba rin sila? Di ba kagalang-galang sila? Pero itong kagalang-galang na ito, kapag susuray-suray sa kalye, ano ang feeling mo? Kakawalang-galang talaga. Hindi na kagalang-galang, kawalang-galang na. Di ba? Nawawala yung integrity. How much more Christian? One time, ako po ay kinalmot ng pusa. So, siyempre, punta ako ng barangay health center para sabi nung nurse, pastor, hindi kumain na po ba kayo? Kako, hindi pa. Kain po muna kayo. Alas 11 ng tanghali. Parang in between yung sabi, kumain po muna kayo para ma-injection na kayo ng anti-tetano. Kasi yun ang unang step, anti-tetano. So, kailangan naman ng kumain. Ito ba yung doktora? Doktora. Kailangan kumain muna bago ma-injection na ng anti-tetano. So, punta ako sa bakery malapit. So, walang inumin, kundi soft drinks. Ay alam nyo naman na hindi ako talaga umiinom ng soft drinks kung hanggat hindi. Tiyempong-tiyempo naman, hawak ko yung pinakamaliit na soft drinks. Dahil kailangan ko lang talagang kumain. At may dumaan taga-barangay, sabi, uy, pastor, umiinom ka ng soft drinks? Sabi ko, pambira ka ako. Minsan ko lang ginawa. Nahuli pa ako. Yan po mga ganong na hindi maiwasan. Nababago yung, ano ba yun? Nababago yung identity mo, personalidad mo pag ganun. So dito, ito po yung impression ng mga nasa paligid. Bakit mga lasing yung mga yan? Ang sabi nila. So dinipensahan po ito ni Apostol Pedro. At ang sabi nila, mga lalaki't babae, yung mga kasama ko po hindi mga lasing. Sila po ay puspos ng Espiritu. Kasi nga, sabi ni Pedro, kung sila'y lasing, huli na kahagad sila ng Jewish authority, andun ngayon, nakikinig nga yung mga yun ay bawal na bawal sa kanila ang lasing sa oras na yon. Alas 9 ng umaga. Ang tawag doon, tamad. Pero ang sabi ni Pedro, hindi po sila mga lasing, kundi sila ay puspos ng banal na Espiritu. A time when religious Jewish people would not typically be drinking. Yung mga oras pong yon, hindi pwedeng mag-inom ang mamamayan ng Jerusalem. Or else, pwede silang hulihin ng autoridad. Di ba ba? In 1 Corinthians 2:14, ito po yung mensahe ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. So, non-Christian cannot understand spiritual truth. Kasi nga po, sila yung mga non-Christian, akala nila, yung pagsasalita ng ibang wika ay kahangalan sa kanila. Tayo, normal po yon. Naalala ko si Sister Oni, kapag, kaya minsan, gusto kong puntahan niya sa Wayne, sabi ko, ate ka, sabi ng Espiritu, bakit mo sasawayin na nagtatangs nga yan? Diba? So, mga kapatid, sa mga di mananampalataya, kahangalan ang pagsasalita ng ibang wika.
Sa kanila, mga lasing sila. Meron pang isa Meron pa akong narinig na mga tangiya yung mga yan. Kanina, umaawit ng papuri. Maya-maya nag-iyakan. Tapos ngayon, parang mga lasing. Di ba? Tangiya sila. Kapatid, hindi nila maintindihan yung kilos ng banal na Espiritu sa buhay po natin. Yan po ang pinapatotoo ni Apostol Pedro noong mga panahong yun. Baptized na ba kayo ng banal na Espiritu? Anong naramdaman natin nang kumilos ang banal na Espiritu sa inyo? Nagsalita na ba kayo ng iba't ibang wika? Kapatid, dagdag ko lang, wala sa kung ko yan Kapag merong prompted ng banal na Espiritu, huwag niyong pigilan. Pag sinabi yung prompted, binubulungan ka na, salita ka. Pero nahihiya tayo minsan. Pero asahan nyo, pag nagsimula yan, hindi mo naman mapipigilan. Para kang lasing. Kaya sabi ng mga nasirosan, mga lasing yung mga yan. Pero hindi. Sabi ni Pedro, hindi po sila mga lasing. Sila po'y puspos ng banal na Espiritu. Di ba? So, ang tanong ko po, mga kapatid, di ba, ang missing link natin, tayo ay missionary? O nag-witness tayo kay Christ? So we must not remain silent. We are one of God's communication channel. Kaya di ba sa television, pag may control tayo, switch natin sa ganito, to receive may mensahe. Tayo po, bawat isa po sa atin ay pinili ng ating Panginoon para po maging instrumento, spokesperson para sa kanyang salita. Tanong ko po, how would you respond today if someone asks you about your faith? May nagtanong na ba niya sa iyo? Kristiyano ka ba? Paano mo papaliwanag yon? It is your testimony. Ako'y kasi po yung nababasa kong commercial ngayon, ayaw ko nababasa niyo sa kanya television, yung kay Vice Ganda. Dapat yun ang tatitle ko dito I testify. Pero testify doon, testify. Nako niyo ba yun? Parang hindi nakarinig kayo sa akin. Hindi kayo sa TV. Hindi makarelate ito mga ito. Commercial po yun ni Vice Ganda doon siya sa ano ba yun? McDo ba yun? McDo. I testify. Anyway, sige na. Number 2. Peter testified to the fulfillment of the prophecy. No? Diyan sinasabi ni Pedro, mayroong propesya. Kaya ito po yung dadagdag natin sa ating patutuo sa ating makakausap. Pero pong nangyari, nakita namin Ito po yung magsasabi na talagang mayroong pumanik. Okay, tingnan natin, basahin natin yan. Mahaba kasi yung paragraph na yan pero meron lang 2 word tayong makikita dyan, yung in the last days. Binanggit yan in the last days. No? Ano bang ibig sabihin ng the last days? Include all the days between Christ's first resurrection and second coming.
Pag sinabi pong in the last day sa Bible, ang ibig po sabihin niyan, from now on. Noong nagsalitaan si Pedro, kasi po, I believe, nung siya ay nag-preach this paragraph, 3 months pa lang ang nakakaraan ng nag-resurrect si Christ. No? So, bagong-bago pa. Kaya, ang propesiya ay nabanggit sa Book of Joel. Di ba ba? So, in the last days, ang tinutukoy dito, from now on. So, kung yun ay from now on, nung panahon ni Pedro, ay napakalapit na nga ngayon ang pagbabalik ni Kristo. Di ba ba? And then yung before the great and glorious day denotes the whole Christian age. At Pentecost, the Holy Spirit was released throughout the entire world to men, women, slave, Jews, and Gentiles. So ito po yung fulfillment ng propesiya ng nabanggit na kay Joel pa. Ano sabi doon? The young person will prophesy. Kayong mga kabataan, gagamitin ng Lord para mag-prophesy. Amen. Siyempre, sama natin ang young adult. Ayan. Tayo naman kayo yung mga second generation. Kami, laos na kami. Pero sabi diyan, kay Joel pa nabanggit yon. The prophet Joel. Young men and women will prophesy. Ang ibig sabihin ng prophesy, will witness. Amen. Kasi nung araw, yan sinasabi ni Pedro, darating po, malapit na. From now on, dapat malaman nyo na meron darating. Kasi kapag hindi ka naganda sa kanyang pagdating, kawawa ka. Kaya ginagamit ng Lord ang mga Kristiyano today upang warningan ang mga di mananampalataya because the coming of the Lord is very, 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 very soon. So church, di ba tayo po yung dapat na mouthpiece ng ating Panginoon para sabihin, maganda po kayo, malapit na ang kawakasan ng mundo. Naganap na po ang sinabi ng Joel. Kasi po, nangyari po sa amin yung sinabi ng Joel, ng Book of Joel, kami napuspos ng banal na spirito. At yung mga kasama kong 120, nagsalita ng iba't ibang wika. Kaya totoo po ang prophecy. Now, ang ating sinasabi naman mga kapatid, tapos na yung prophecy, nag-resurrect na yung sinasabing Messiah, ano ang gagawin natin? Pumadik na nga siya sa langit. Ano ang sasabihin natin? The second coming of Christ. Yun na lang ang babanggitin natin. Malapit nang dumating ang ating Panginoon. Because everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Iba yung pong sasabihin natin lang sa kanila. Ang kaligtasan lang mo, ang pag-asa kapag dumating na si Kristo. Aanin mo yung yaman mo. Aanin mo yung kotse mo. Aanin mo yung edukasyon mo. Lahat yan ay mawawala. Dahil kukunin ka ng Panginoon. Kaya sabi ni Job sa kanyang salita, dumating ako sa lupang hubad, ako'y babalik sa Diyos ng hubad. Wala tayong pag-aari sa mundong ito.
ang concern ng Panginoon sa atin, ng ating kaluluwa. Concerned ba kayo sa kapitbahay nyo? Concerned ba kayo sa mga kamag-anak nyo? Maliban lang sa Tarlac. Masakit ang ulo. Masakit ang ulo. Joke lang naman yan, bro. Di ba? Bibihira po akong pumunta ng Muntinlupa. Marami akong kamag-anak doon, kapatid. Pero I see to it, pag ako'y pupunta doon, kailangan ko naman silang babahagi ng salita ng Diyos. Every time ako'y nagsasalita sa barangay, hindi pwedeng mawala ang salita ng Diyos. Why? Yan yung iniligay ng Diyos sa puso ko. Kung ikaw ay may opportunity to share the gospel, why not? Sabi nga ni Pablo sa Ephesians, di ba? Maximize the opportunity. So, bigyan tayo ng time, ibahagi natin ang salita ng Diyos. Because yung prophecy, naganap na yun eh. Kaya nga po, sino ang makakaalam ng propesiya kung walang magpapaabot sa kanila? Topic ni Pastor Jan ito nung linggo eh. Romans 1:16. Anong sabi? Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. At sabi ng Book of Acts, hindi lang Griego, kundi sa dulo ng daigdig. So, sino ang gagamitin ng Panginoon na tagapagsalita? Ikaw at ako, gagamitin ng Panginoon. At ang sabi ni Pablo, hindi dapat natin ikinakahiya ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, ito ang papatibay ng ating pananampalataya. At sila, yung, di ba, meron din siyang nabanggit kung tayo'y natatakot dahil sila'y matatalino, ang sabi ni Pablo sa Korinto, hihiyain. Hihiyain ng mamang ang matalino. Ang matatalino nung araw sa Korinto, pero sabi ni Pablo, yung mga Kristiyano, mangmang. Pero tatanggapin ko ng mangmang sa mundong ito, pero matalino ako sa salita ng Diyos. Di po ba? Ang katalinuhan na hangad ng bawat Kristiyano ay hindi ang katalinuhan ng mundong ito, kundi katalinuhan sa salita ng Panginoon. Memorize niyo na ba ang book ng Bible? Pakitanong sa katabi, memorize mo na ba ang 66 books? Baka hanggang ngayon, ang Bible nyo, dikit-dikit pa rin. So Peter testified the prophecy ng Joel nangyari na. Di ba? Okay, pangatlo po. Peter testified to the divine approval of Jesus of Nazareth. Divine approval. Sino nag-approve sa kanya? Sabi dyan, Acts 2:22, nabanggit po dyan. Pero at titingnan natin, verse ay John 14:10-11. Tingnan natin yan. John 14, verse 10 and 11.
Hanggang ano oras pa? Ang oras ay? 4 points tayo. Nasa 3 points pa lang tayo. Ka na nga dyan. Inspired man. John 10 and 11. 14, rather 14. John 14. Kaya pala naman, nagtagal si Johanna pinaganda pa ng may mga ganyan-ganyan pa anak. Ano ba yun? Yan, okay. Sabi dito, I am the good... 14. John 14, 10 and 11. John 10 yan John 14, verse 10 and 11. Yan. Don't you believe that I am the Father, and the Father is in me? The words I speak to you, I do not speak on my own. The Father who lives in me does His works. Believe me that I am in the Father, and the Father is in me. Otherwise, believe because of the works of themselves. Ang pinapatutuo po dito ni Jesus, lahat ng ginagawa niya, alam ng kanyang Ama. Kaya yan po sinasabi ni Peter sa kanyang pangangaral, si Jesus ng Nazareth, may approval galing sa God the Father. Yan po yung ibig sabihin niya. Kaya hindi yung pagkilos, yung gawa ni Jesus, yan lahat yan ay may basbas ng kanyang amang nasa langit. Kaya si Jesus ay nagpapatutuo noong mga panahon nangangaral siya na siyang kino-quote naman ni Peter na ang taong yan hindi po basta tumayo na siya'y nagpakilalang siya'y anak ng Diyos. Siya'y may basbas galing sa Diyos Ama. At yan din yung laman ng mga gospel, di po ba? Kaya nga, may maraming batikos si Jesus dahil ako at ang Ama ay isa. Loko-loko ka ba? Ang kilala naming Ama ay yung pinakilala ni Moises. Tapos ngayon, ikaw ay nandito para magpakilalang anak ka ng Diyos. Pero si Peter, nakita niya, nakasama niya, minsan nga, tinatwa niya. Pero nung nakita niyang pumanik, meron na kayo bang nakitang tao na pumanik sa lao? Wala pa yata Pero nakita ng kanyang mata, together with 11 apostle na, ano yan? Unti-unting pumapanik. Kaya nga sinundan nila ng mata hanggang mawala na. Kaya may lumutang na 2 anghel. Oy, man of Galilee, anong tinitingnan dyan? Wala na. Pero tingnan nyo, darating siyang muli, babalik. Ito po yung tinitestify ni Peter. Ang taong ito, na taga Nazareth, kinilala, nagkatawang tao, pero Diyos na totoo na may basbas ng kanyang Ama. Yan ang aking pinapatutuo sa inyo. Totoo siya. Siya ay babalik. Diba? So when Jesus says we can ask for anything, we must remember that our asking must be in His name. That is according to God's character and will. Kaya nga, every time na nagpipray tayo, anong ating unang sinasabi? We address our prayer, we start our prayer in Jesus' name. And then, we end up in Jesus' name. We open and close our prayer in Jesus' name. Kasi yan ay nagpapatotoo na anuman ang hihilingin natin sa Kanyang pangalan, ipagkakaloob ng Diyos. Amen po ba?
Kaya mahalaga po yung prayer sapagkat we ask according to His will. So, kung tayo po ay sinserado na hanapin ang kalooban ng Diyos, focus kay Jesus. Kasi yan po yung gusto ng ating Panginoon, the divine approval of Jesus Christ. Okay, number 4 tayo. Peter testified to the guilt of rejecting Christ. Paki-plus ngayon, Acts 2:23. Habang inihinatay natin yun, kamusta ang mga missionary? Kamusta ang ating mga nakikinig po? Kinukumusta ko lang yung mga missionary at missionarya natin. Kumusta ang Sorsogon? Praise the Lord. Praise the Lord. Marinduque, kumusta? Praise the Lord. Anong klaseng saya yan? Baka naligo lang kayo. Ay, si Christian ang blessed na blessed, siyempre. Atin na. Ay, wala tuloy. Biglang tinanggal. Okay, so, pakibalik mo yan. Though he was delivered up according to God's determined plan and foreknowledge, you use lawless people to nail him to a cross and kill him. Dito po, kung idadramatize ko si Pedro, tinuturo niya isa-isa yung mga nakikinig. Lalo na mga Jewish people, kayo ang dahilan kung bakit naipako sa cross ang taong ito. Di ba yung triumphant entry na tinutukoy? Di ba, di ba ang kanilang nagsasaya sila, Hosanna in the highest, dumating na ang ating haring tagapagligtas. Wagayway ng paluspas, latag ng mga damit doon sa dadaanan. Nang nakita nila nakasakay sa asno, ano yan? Hindi yan ang ating hinahanap. Dapat nakasakay sa istalyo na kabayo. Dumating yung sandali, naghahanap na sila ng hari pero walang dumating na hari. Kaya nung humantong si Kristo, sabi doon, nung kahatulan na, the same people na nagsasabing, Hosanna in the highest, the same people na nagsabing, crucify Him. Yan yung sabi ni Pedro. Di ba kayo yon? Kayo mga taong yan, kayo yung nagpapako kay Kristo sa cross. So everything that happened to Jesus was under God's control. His plans were never disrupted by the Roman government or the Jewish officials. This was especially comforting to those facing oppression. So, remember, tingnan po natin yung Luke 22:22. Itong huling verse na po natin yan. Kumusta ulit? Kumusta ba? Sino yung sa Bagong Bayan? Si Owing lang, ano? Kumusta sa Bagong Bayan? Okay. Praise the Lord. Sa Ago, kumusta Ago? Galing, ano?
Hindi ko tatanungin San Pedro kasi puro, kanyan, mga batikan yung dinala doon eh. Ilang pastor kayo doon? 3? Next year kaya, ilan tayo? No? Sana huwag mawala yung 12. O doon kayo dadalhin sa kwan, sa Nigeria. Nigeria kayo. Okay, basahin natin. For the Son of Man will go away as it has been determined, but woe to that man by whom he is betrayed. Kasi narinig po ni Kwan yan eh. Narinig po ni Pedro yan nang sinabi ni Jesus yung salitang yan. Itong taong ito, inyong itatakwil. Nangyari, naganap yon doon po sa crucifixion ni Jesus Christ. No? Church, are we missing something? Sabi niyo po. Pero tayong talagang kulang. Huwag tayong magsaya na tayo po'y dumadami. Kulang pa rin. So, Peter testified to transformation of his brethren. Peter testified to fulfillment of the prophecy. Peter testified to the divine approval of Jesus of Nazareth. And Peter testified to the guilt of rejecting Christ. Kung ipe-personalize ko po ito, ilalagay ko si Arnold dito. Arnold testified to the transformation of his brethren in Calamba. Oh, medyo may linaw na bro. Testify ka na sa Tarlac. Arnold testified to the fulfillment of the prophecy. Kapatid, babanggit ko, kasi pinipersonalize ko, kasi itong 4 na to, ang pwede nating gamitin to witness. To witness. Bakit po? Ano yung nangyari after preaching ni Peter? No? So the result of Peter's preaching, particularly on the day of Pentecost, was the rapid expansion of the early church through the conversion of thousands. Di ba, nagsimula 3,000, 5,000, 7,000, 9,000, hanggang hindi na po mabilang. Nag-spread out na ang mga Kristiyano all over Asia, Asia Minor, di ba pa? So, his messages prompted deep conviction, repentance, and bold proclamation of Jesus' resurrection. Kapatid, yung mga naririnig nating preaching, malapit na talaga dumating si Kristo. Pero meron pa rin tayong hindi nagagawa about witnessing. At tayo guilty lahat dyan. Ako guilty rin, gawa ng nung nagkaroon po ng pandemic, sa pamilya ko na lang, hindi ko na napupuntahan sa Muntinlupa yung aking mga kapatid, even sa Marinduque. Nagagawa ko kapag ako yung nagmi-ministeryo, pero sabi ko, bakit naabot ko yung iba, pero yung mga kamag-anak ko, hindi ko naabot. Diba, dapat yun ang nauuna sa listahan po natin. Ulitin ko po, Win Calamba ay tatawaging witnessing church. Nagagawa na po naman natin yan yung outreach natin, di ba pa? Pero tinimbang ka, ngunit kulang. Kulang at kulang pa rin.
kulang at kulang pa rin, mga kapatid. So, alas 10 na po, tayo po tumayo at tayo po ay umawit ng isang awitin at tayo po ay magka-close in prayer.